IBF World Featherweight Champion Luis El Venado Lopez may misyon na nais may sa katuparan sa kanyang darating na laban sa September 15 kontra kay two-time world title challenger na si Joet Gonzalez. Hawak ang kartadang 28 wins, 2 losses with 16 knockouts. Gusto ni Luis Alberto Lopez na magawa ang bagay na hindi nagawa ni Shakur Stevenson, Isaac Dogbay at Emmanuel Baquero Navarrete. At yun nga po ay ang talunin via knockout si Joet Gonzalez. Yes mga amigos, tatlong mancha sa kartada ni Joet Gonzalez ay nagmula kina Shakur Stevenson, Isaac Dogbay at Emmanuel Navarrete. Kaya naman kung tatalunin ng knockout ni El Venado Lopez si Joet Gonzalez, Jack na magpapabango lalo ng pangalan ni Luis Alberto Lopez ang isang impresibong panalo. Disyembre ng nakaraang taon, inagawan ng corona ni Luis Alberto Lopez ang isang mabigat na pangalan sa featherweight division na si former world champion Josh Warrington via majority decision. Buwan ng Mayo naman po mga amigos taong 2023 nang talunin via knockout ni El Venado Lopez ang two-time world title challenger na si Irish Mickey Conlan. Kaya naman may 11 winning streak na sa kasalukuyan si Luis Alberto Lopez. Aniya, I'm going for the knockout. It's a personal challenge that I have. Joet Gonzalez has faced great fighters like Shakur Stevenson, Emmanuel Navarrete and Isaac Dogbay, and he has never been knocked out. Knocking out a tough fighter like him is a huge goal for me. Pero di pa dyan nagtatapos ang magandang plano ni El Venado Lopez, sapagkat tamang abangers na po ngayon pa lang si Luis Alberto Lopez kay The Monster Naoya Inoue. Ayon sa kampo ni Lopez, we would love to welcome Inoue to the featherweight division after Joet Gonzalez. We know that's the fight we want. Robeisy Ramirez is good but can't sell. The one fight that can make money and have good viewership numbers is versus Venado Lopez. We are willing to put the title on the line if Inoue is willing to put the nickname to the test. May mga rumors na kasi ngayon mga amigos na kapag umakyat itong si Naoya Inoue, si Robeisy Ramirez sa makakaharap. Dahil kung ating nga po matatandaan, noong nakaraang buwan ng Hulyo, dumayo itong si Robeisy Ramirez sa Japan. Undercard siya sa naging laban ni Naoya Inoue at Stephen Fulton. Malakas sa mga bulong-bulungan na kapag naisakatuparan na ni Naoya Inoue ang pagiging undisputed sa junior featherweight division. Sinasabing sa Disyembre ang kanyang laban kay Marlon Tapales. Sakaling talunin niya si Marlon Tapales, mga big money fight na sa Amerika ang nag-aantay, including Luis El Venado Lopez. Kaya naman napakahalaga ng laban ni Luis Alberto Lopez kay Joet Gonzalez dahil magagamit nila ito na pang-akit kay Naoya Inoue sakaling manalo ng impresibo si Luis Alberto Lopez kay Joet Gonzalez. Pwede niyang sabihin na ako na lang ang labanan mo kesa kay Robeisy Ramirez dahil di hamak na mas maganda ang aking ring resume at magiging mas mabenta ang ating laban kumpara kay Robeisy Ramirez. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan,